Video natin ngayon tungkol sa dalawang kababayan natin na nagtatanong. Unahin ko 'to si shoutout Kuya Pinong kay GC Santulio from Jensan, waiting pa rin ng employer. Vlog mo Kuya Pin about sa anong pinakamadaling paraan para maintindihan ng maayos mga sinasabi ng Korean. Salamat po. Tungkol diyan kabayan ay hindi ako masyadong magaling pagdating sa ganito, ano. Pinakaimportante talaga mga kabayan, marami kayong alam na Korean language vocabulary. Nakadepende sa sitwasyon. Minsan nakadepende sa sitwasyon din. Palagay natin na ang napuntahan ninyong trabaho dito sa South Korea, yung company dito sa South Korea, halimbawa ay pagawaan ng paleta. Siyempre, alamin nyo na agad ang mga ibig sabihin ng mga vocabulary tungkol sa trabaho na yan. Halimbawa, paleta, parito. Pagdating nyo sa company, ganun na yung gawin ninyo. Halimbawa, napunta naman kayo sa palagay natin na yung pagawaan ng mga parts ng sasakyan. Siyempre, alamin nyo na agad, kabisaduhin nyo na agad kung ano yung mga vocabulary tungkol sa mga parts ng mga sasakyan, Korean language, di ba? Hindi ko kasi kayo matuturuan ng kung paano yung mabilis na pag-intindi sa mga sinasabi ng Koreano. Number one naman talaga kasi, marami kayong alam na Korean language vocabulary para mabilis ninyong maintindihan yung mga sinasabi ng Koreano. Pero kung kukunti ang alam yung Korean language vocabulary, mahihirapan talaga yung umintindi. Ngayon, kung nahirapan kayong umintindi, ganito na lang yung gawin ninyo. May sinabi yung Koreano, hindi nyo naintindihan, tandaan nyo yung sinasabi niya. Tapos alamin ninyo kung ano yung ibig sabihin ng sinabi niya. At tulad ng sinabi niya na Mangchi, kakwa. Hindi ako magaling masyado sa pagdating sa salitang Korean mga kabayan, kahit ako matagal na dito, Champol, sinabihan ka, Mangchi, kakwa. Kaya, Lupino, Mangchi, kakwa. Ibig sabihin nun, yung martilyo, kuhanin mo. Halimbawa, inutusan kayo at hindi nyo naintindihan yung sinabi niya, sabihin nyo lang mulayo. Mulayo, anhebasoyo. Ibig sabihin nun, hindi ko po alam, hindi pa po ako nakakagawa niyan. At kapag hindi nyo naintindihan, huwag agad kayong kikilos. Meron kasing iba, kahit sinabihan ng Koreano, kahit hindi nila alam yung sinasabi ng Koreano, kikilos agad. Lalo silang magagalit. Pag may sinabi ang Koreano sa inyo, inutusan kayo na hindi nyo naiintindihan kung ano yung pinapagawa sa inyo, huwag agad kayong kikilos. Ang sabihin nyo lang, mulayo, anhebasoyo, karocho juseyo. Yun. Ibig sabihin nun, hindi ko po alam, hindi pa po ako nakakagawa niyan, at turuan niyo po ako. Mulayo, anhebasoyo, karocho juseyo. Ito na lang, magbibigay na lang ako ng mga kalimitan kong narinig sa mga Koreano sa araw-araw na nakakasama ko sila, mga sinasabi nila sa akin. Tinuulit ko mga kabayan, di ako expert pagdating sa Korean language, i-share ko sa inyo para naman may idea rin kayo, lalong-lalo na doon sa mga naghihintay ng employer at nagka-employer na, baka kayo ay kinakabahan na pagdating nyo sa company ng amo nyo, pag ginutusan kayo, pag kinausap kayo, hindi nyo maintindihan, magbibigay ako ng ilan sa Korean language na naririnig ko lagi sa mga kasama kong Koreano sa company, para naman may importante itong mga kabayan. Lalong-lalo na pagbaguhan pa lang kayo sa company. Ito isa. Kunaso, ibig sabihin nun, tapos na ba? Ito pa. Ang kunaso, pag sinabihin na ang kunaso, hindi ka pa ba tapos? Tapos sasagot ka naman, ne, ang kunasoyo. Tapos pag sinabi niya na kunaso, tapos ka na, sasagot ka naman, ne, kunasoyo. Tapos, yung ito pang isa, yung ulma na gulyo, parang ibig sabihin nun pag may ginagawa ka, at parang ang ibig sabihin nun ay gaano pa karami or gaano pa katagal bago matapos yung ginagawa mo. Parang ganun. Ulma na gulyo, yun, parang matatapos ka na ba or gaano pa katagal para matapos mo yung ginagawa mo.
Tapos ito pa, muntado. Yan, muntado, ibig sabihin, sarado ang pinto. Tapos bulko, bulko. Ibig sabihin, i-turn off, ipatayin yung ilaw. Halimbawa may ginagawa ka rin, sasabihan ka ng, igo ko nam yun, igo he. Ayun, kapag ibig sabihin nun, kapag matapos mo na to, ito naman yung gawin mo. Igo ko nam yun, igo he. Halimbawa, nagkamali ka, may na-reject ka, sasabihan ka ng, tukparuan he. Ibig sabihin ng tukparuan he, ayaw bang ayusin yung ginagawa mo? Tapos, malandro. Ibig sabihin ng malandro, pag may narinig kayong ganun na sinasabi ng Koreano, malandro, ibig sabihin nun, matigas ang ulo, hindi sumusunod. Tsare, ibig sabihin ng tsare, magaling. Magaling sa trabaho, magaling gumawa. Tapos, kajigaso, kumbagay, kinuha mo ba? Kumuha ka ba? Tapos, katanaso, ibig sabihin ay dinala mo na ba? Tapos, halimbawa naman, merong kasama kayo sa Koreano na tinatanong kung nandyan na or pag may sinabi sila na watakaso, ibig sabihin ng watakaso, dumating at umalis. Tapos, pag sinabi naman ng katawaso, ibig sabihin nun, umalis at bumalik. Pag sinabing show, ibig sabihin ng show, rest, pahinga muna. Tapos, twegonhe, pag sinabi ng twegonhe, ibig sabihin nun, out na sa trabaho, tapos na ang trabaho, uwian na. Tapos, pag sinabi naman na neil, iljik, chulgunhe, ibig sabihin nun, bukas, maaga kang pumasok. Yan lang muna sa ngayon, yung tips ko sa inyo, na kalimitan kong narinig sa mga kasama kong Koreano sa loob ng company. At sa susunod, gagawa ulit ako ng video tungkol dyan na mas marami pa. At ito naman yung isang tanong ng kababayan natin, Kuya Pinong, gawa ka nga po ng content ng mga rights ng EPS worker. Rights. Kung di ako nagkakamali, ang ibig sabihin ni kabayan ay yung mga karapatan ng isang EPS worker, ng isang factory worker dito sa South Korea. Hindi ako masyadong expert pagdating sa mga batas-batas dito sa South Korea, pero bibigyan ko kayo ng ilan sa mga karapatan ng isang EPS worker. Unang-una, tingnan niyo yung kontrata ninyo. Yung nandun talaga yung mga karapatan ninyo. Na nakalagay doon, basahin niyo yung kontrata ninyo. Kung nakalagay doon na 3 years ang contract ninyo, tapos kung nakalagay doon libreng pagkain, siyempre dapat libreng pagkain. Kung nakalagay doon ay libre ang bahay, dapat libre ang bahay. Tapos isa pang karapatan ng isang EPS worker ay bakasyon. Lahat ng EPS worker dito sa South Korea ay merong tinatawag na yung yoncha. Yung 15 days na vacation leave every year. Ngayon kapag hindi niyo nagamit yung 15 days na yon sa loob ng isang taon, kailangan yung bayaran ng amo ninyo. Hindi pwedeng hindi. Dapat nilang bayaran yon. Ang alam ko dyan ay batas yun dito sa South Korea. Tapos, yun, bakasyon. Siyempre, kailangan every year, bakasyon. May bakasyon. Nasa inyo na yan kung ayaw nyo magbakasyon o hindi. Kung ayaw kayong payagan ng amo nyo na magbakasyon ng 15 days kasi may yun siya naman na 15 days, vacation leave, babayaran nila sa inyo yun. Tapos, sa mga sa mga public, pwede kayong gumamit ng mga CR kasi nagbabayad kayo ng tax dito. CR sa labas, sa mga subway station, sa mga park, may mga CR. Pwede kayong gumamit ng mga exercise, meron dito sa kalimitan sa park, meron dyan yung mga exercise equipment, pwede kayong gumamit ng ganon. Tapos, halimbawa, hindi nyo nagustuhan yung tirahan or halimbawa, yung tirahan ninyo ay dapat kasi ngayon mga kabayan, ang tirahan na ngayon ay kumpleto. Maganda yung tirahan na paglalagyan sa inyo kapag nandito na kayo sa South Korea. Halimbawa ay nakatira kayo halimbawa, marami kayo sa kwarto,
paligay nating hindi ka kumbaga hindi ka sanay ng may kasama sa kwarto, puwede ka namang mag-suggest sa amo mo na kung puwede kang umupa sa labas na ikaw lang mag-isa, pero medyo mahal. Kung pumayag naman siya, wala namang problema. Saka halimbawa, yung naging amo niyo ay salbahe, nananakit, kulang-kulang magpasuweldo, laging delay ang sahod, puwede niyong ireklamo yan dito sa labor. Puwede kayong magpatulong sa mga migrant dito na may mga nagtatrabaho mga Pinoy, matutulungan kayo. At kung gusto niyong umalis dun sa company na yun, yung kulang ang sweldo, laging delay ang sweldo, halimbawa may nilabag siya dun sa kontrata na kunyari nakalagay sa kontrata niya ay walang bayad ng bahay tapos pinagbabayad kayo, grounds na yun para kayo umalis sa company, para magpa-release. Tungkol naman sa lilipata, yung paglipat-lipat ng company, halimbawa, umalis ka sa isang company, ang tawag doon, nag-release ka, nagpa-release ka, merong apat, pwede kang makaapat na company dito sa South Korea ng lilipatan. Halimbawa, pagdating mo dito sa South Korea, nagpa-release ka, tapos nakapasok ka ng trabaho, halimbawa, una, yung na-hire ka, una yon, unang company, na-hire ka, tapos nagpa-release ka, pinayagan ka, nakahanap ulit ng ibang company, nakapasok ka doon, pangalawa na. Tapos hindi mo na naman ulit nagustuhan doon sa ibang company, nagpa-release ka na ulit, tapos pa-release pa ulit, basta pwede kang makaapat na company dito. O, 3 release, pwede kang makaapat na company. Tapos pag nakaapat ka na na company na huling release mo, huling nilipatan mo, pang-apat na, hindi ka na pwedeng magpa-release. Kung ayaw mo pa rin dun sa company na pasukan mo na pang-apat, papauwiin ka na sa Pilipinas. Wala na. At yun, basta may nilabag na karapatan ng isang EPS worker ang inyong amo, ay pwede kayong umalis sa company. Pero, kapag walang nilabag at ang dahilan nyo lang ay mahirap ang trabaho at hindi nyo kaya, nakadepende na yun sa amo ninyo kung papayagan kayong umalis sa kampanya, sa company niya. Kapag wala siyang nilabag, nakadepende sa kanya. Diba, nahirapan kayo sa trabaho, di nyo kaya, tapos wala namang nilalabag, yung amo ninyo ay hindi kayo pwedeng umalis sa company. Kaya ang gagawin nyo na lang, makiusap na lang kayo sa amo ninyo para payagan kayong i-release. Sa halimbawa, may alanganing araw, halimbawa Lunes, may aayusin kayo o may pupuntahan kayo, pwede naman kayong umabsent, pwede kayong mag-leave, magpaalam kayo sa amo ninyo at yun ay babawasin sa vacation leave ninyo na 15 days, yung yun siya, babawasin yun doon. Pero nakadepende sa amo ninyo kung papayagan kayo. Pero kalimitan naman kasi, halimbawa, pupunta ka ng Philippine Embassy, halimbawa may aayusin ka sa pag-ibig or mag-renew ka ng passport, pwede namang linggo pumunta. Bukas sila pag linggo at gagawa ka lang ng appointment. Kasi pag wala kang appointment at kukuha ka ng halimbawa mag-renew ka ng passport, ay hindi ka papapasukin sa Philippine Embassy. Pero sa pag-ibig, alam problema. Kahit wala kang appointment, kung may katanungan ka sa pag-ibig at gusto mong pumunta sa Philippine Embassy, walang problema, hindi na kailangan ng appointment. Pero sa tagal ko na dito sa South Korea, sa loob ng 9 years ko dito sa South Korea, wala akong kahit isang beses, kahit isang absent, wala kabayan.